Alright, magandang gabi, bayan. Hindi, mga ano dyan, mga nanonood na mga taga Davao. Ako mismo, no? Bilang Davaoenyo, medyo na-busy lang ho tayo. Marami tayong mga ganap sa buhay, marami tayong mga activities, marami tayong mga pinagkakaabalahan, no? To the point na nakalimutan na natin na meron pa pala tayo ditong inaabangan na development sa Davao. Ito yung underground cabling sa may Ramon Magsaysay Avenue, no? Or Oyango rin, o Ramon Magsaysay Avenue to be exact, no? So itong lugar na to dito, ito yung magiging phase 3 sa phase 4, no, na underground cabling system implementation dito sa Davao City. So ulitin ko sa mga hindi mga taga Davao dyan, so paniguradong hindi nyo alam na dito sa Davao City, yung aming underground cabling system ho dito. Yung wala kayong yung nakikita nyo sa Facebook, sa social media na grabe yung ganda ng ng kalye namin dito kasi wala kayong makikita mga overhead wires, di ba? Na ang dami talagang mga taga-ibang rehiyon sa Pilipinas na nasasabing sana all kagaya sa Davao, walang gawad ng kuryente. So actually, hindi ho talaga buong Davao City ha, kasi Davao City is napakalaking lugar ho niyan. Yung kanyang land area, no? Ulitin natin, ang Davao City is katatlohin mo siya ang buong Kamaynilaan para matumbasan niya ang lawak at lapad ng area ni Davao City. So ibig sabihin, hindi ho totoo na buong Davao City ay walang head wires. Although wala namang nasasabi, kahit ako di ko naman sinabing buong Davao City ay wala ka nang makikitang mga overhead wires. So, gaya nito, di ba? For example, hanapin ng mga overhead wires. Yan for example, di ba? May mga overhead wires pa rin naman, no? Yung wala lang dito mga overhead wires is yung sa Ramon Magsaysay Avenue, San Pedro Street, CM Recto Street, and soon to be ito, Ramon Magsaysay Avenue. Tapos ang pang-apat, hindi ko alam kung saan, wala pa akong nahanap na talagang confirmation or kumpirmado talaga na information na kung saan ba talaga yung pang-apat or pang phase 4 na underground cabling system implementation dito sa Davao, kung ito ba ay Quirino Avenue or sa GP Laurel Avenue, no? Basta ang sure ako dito, tapos na yon ang phase 1, phase 2, pilot, no, yung sa likod ng Almendras, sa likod ng City Hall of Davao sa may Magallanes Avenue or sa Pichon Street, ganon, sa may harap ng Kulasas, tsaka likod ng sangguniang panglungsod ng Davao City. So sa likod noon, doon simula yung parang pilot ba, no, testing ng underground cabling system nila. As far as I remember, parang nasa mga year 2000 late, parang mga last quarter ng 2015 hanggang sa early 2016, no? Underground cabling system yung area na doon. Parang sinubukan nilang parang experimental lang ba kung paano mangyari yun, na paano magiging possible, kung gaano ka sagabal sa traffic yung gagawing pagbaon, no, ng mga overhead wires and cable, no? So ngayon, pilot episode yun. Ang phase 1 naman ay ang San Pedro Street, which is mas matagal siyang natapos, no, kumpara sa phase 2 na si Recto. So yun lang, sure ako doon. So phase 4, meron kami ditong underground cabling system implementation. So phase pilot, phase 1, phase 2, and phase 3 ito, pangatlo. So itong phase 3 na to sa may Ramon Magsaysay Avenue, supposedly ito ay magbubukas dapat, matatapos nung July 2023 last year. Pero sa daming mga kadahilanan na may mga delays, no? Ang dami mga delays ho dito. Like may mga certain reasons, no? May mga dami mga kino-consider. Basta may mga problema which is hindi ko muna masabi kung ano yon, hindi ko alam, no? Basta meron yun parang may mga nabanggit yata, parang interruption sa internet, magkakaroon ng interruption sa mga kuryente, parang na-delay ulit sa budget. Ay hindi ko alam, no? Tapos ngayon meron pang dagdag yung sa political wars, no, 'di ba, sa Pilipinas. So parang dahil nga sa mga pagkakahiwalay ng unit team, so parang nakulangan yata ang budget or parang in-stop muna. Pero yun naman ay speculation, presumption, assumption, or haka-haka lang. So hindi yun talaga kumpirmado. So pwede naman kayong mag-correct dyan at saka latag kayo ng kanyang mga source of information para ako na rin mismo hahanapin ko na rin, no, babasahin ko rin, i-research ko na rin siya kahit paano nang meron naman tayong medyo mas reliable sources ho talaga, hindi yung puro lang chismis, di ba? Di ba? O haka-haka o istorya lang. Anyway, so yun na nga, balito tayo dito lang din naman na tayo ngayon sa Ramon Magsaysay Avenue. Yan, diretso yan. Tapos kita niyo naman Ramon Magsaysay Park, Dorian Fruit Stand Association vendors. So kapag dito pa lang sa akin kinatatayuan, no, in my naked eye,
makikita ko dito na wala siyang ano, wala ka na makikitang mga wirings, no, dito sa gilid. Actually hindi naman ako dapat na mag-vlog dito ngayon kasi nakita ko siya nakita ko siya, no, napansin ko na wala ka nang makikitang ano, mga wirings, no, dito na area, dito na side. So ano ba to? It's right side. Ayan, right side. So ito yung left side, meron pa dito mga wirings. I-zoom in natin ha. Yan, di ba? Kita nyo yan, oh, yan. Oh. So ito na area, itong sa left side may makikita ka pang mga wirings, no. May makikita ka pang mga poste na may mga nakakalawit na mga cables, no. Whereas dito sa kabila, sa right side ay wala kang makikita. Ayan, di ba? Oh, yun. Ayos. Okay, so puntahan natin konti para hindi lang, mas maganda yung ano, talagang lalapitan natin kaysa sa zoom in lang. Alright, so dito na tayo, no, mas malapitan. Ayun. Kita nyo yan, diba? Dito sa right side, itong area na to, wala ka na makikita mga wirings in the mga poste kung saan nakakalawit yung mga overhead cables or wirings, diba? Wala, no? Wala ka makikita, diba? Nice one. So ibig sabihin yan, talagang ano na to dito, although wala na ako nakikita nagtatrabaho ngayon dito, parang na-stop yata. So I don't know bakit. So sa mga taga Davao dyan na medyo nakakalap ng impormasyon, mahilig magbasa ng mga articles, please let me know in the comment box, no. So bakit kaya ito napahinto? Ano sa tingin nyo? O ano daw yung maaaring dahilan? Ano yung nagiging reason? Di ba? So dito sa kabila may mga ano pa, may mga wirings pa, may mga poste. For example, ito poste yan, di ba? O yung poste na yan, marami pa mga nakakapulupot na wirings, mga cable wires, di ba? O dito, yan, for example, yan, mga update lang to ha, sa mga nagtatanong dyan, ng mga Davaoenyo na wala sa Davao City, nasa ibang rehiyon sa Pilipinas at nasa abroad. O, di ba? Baka curious ho kayo, no? Baka nagwa-wonder ho kayo, ano na kaya nangyari sa sa Oyang-Gorin o Ramon Magsaysay Avenue, kung underground cabling na ba o hindi pa? Ayan, so ang sagot is hindi pa siya underground cabling lahat, no. Dito pa lang na side. Oy, may eroplano. Dito pa lang na area sa right side, underground cabling system. Tapos itong ano dito, itong wala tayong makikitang poste, diba, dito na area wala na, no. So malinis sa kahit paano tignan. Hanggang ano to, pinakadulo dun sa may Vivaldi Residences, yung tower na yan, yung pinakamataas na gusali sa buong Pilipinas. I mean, sorry. Buong Mindanao lang pala. OA ako sa area na yon. Okay. So wala kang makikitang poste dito sa area na to, sa right side. Kasi nga nakabaon na to dito. Yan, ito for example, yan mga yan. Ito yung electric. Yan, kita niyo yan, electric yan. Di ba? That's electric. Yan, may nakalagay, electric. Yan, electric. So ito, may nakalagay na to dito ng mga kuryente. Nakabaon na yan dito na side. Kaya kita mo, wala ka na makikitang wirings dito na side, di ba? Although so magtatanong naman kayo saan naman ang source ng kuryente nila, saan nanggaling. So doon sa kabila, kita mo yan, may mga nakakross pa. Yan, may nakakrossing pa na na kuryente. So galing sa kabila ang niyan, ang energy source nila. Yun, so ang galing lang, no? At itong natin dito, naka phase 3 na to talaga to dito. So ang completion nito nung last ako nag-vlog dito, like early 2023, ang completion level nito is, or percentage of completion is parang nasa 67%, no, completion. So that's last year, no. So ibig sabihin ngayon baka nasa mga 80% complete na to dito. Ang completion na percentage nasa mga 80% complete na siya. Di ba? Yan nga lang, meron pa tayong makikita overhead wires. Pero sige lang, i-enjoy na muna natin yung ganyang mga scenario view, kasi darating yung time mawawala yan, mamimiss din natin, di ba? Kumbaga hindi na natin siya makikita ano kaya itsura ito tong Oyang-Gorin dati nung wala pang gaano kaya to kamagulo, gaano kaya to kakalat ang kanyang overhead nung hindi pa ito na implement yung yung underground cabling system, di ba? So puro lang tayo tanong. So buti na lang meron mga vlogger kagaya sa atin na to parang dino-document, no. So meron tayong makikitang before and after. Yan, so okay na tayo dito. So the answer is 80% ang completion na percent dito sa third phase nitong underground cabling system dito sa city.
di ba? Kabila pa lang yung ano, no, yung na underground cabling, pero okay na. Napaka-view na maganda tignan na. Wow na sa mata, di ba? So nga pala, Davao City ang ano, no, ang benchmark when it comes to underground cabling system. Benchmark ang Davao City sa pagiging ano, no, child-friendly city, sa walang utang, no, debt-free city. And ngayon naman ay benchmark din ang Davao City sa pagkakaroon ng underground cabling system. Oo. Kasi napakamagastos nito, pero Davao City nailed it, di ba? Ginastosan talaga na Davao City. Kinaya ng Davao City na gumastos para maibaon yung mga overhead wires, di ba? Huwag niyo isama ang ano, ha, uulitin ko, huwag niyo isama naman, pakiusap. Huwag niyo nga sabihin meron din kayo sa BGC, meron kayo sa Makati, Ayala, ganun, mga IT park ninyo, kasi iba yun, private properties ho yun. Ito hindi siya private properties, okay? So huwag niyo nga sabihin na meron din kami niyan. Malamang, kasi private entities yan, no? So hindi siya pagmamayari ng government. So ito is gobyerno kasi talaga to. It's a people's money, public's money, di ba? So ibig sabihin, kung kurakot lang siguro ang mga Duterte, walang pera, pampaganda ng kalye namin, di ba? So dahil hindi sila kurakot, this is where your taxes go, di ba? So ikaw na taxpayers ka, masakit man magbayad ng tax, alam, mantakin mo, ang laki-laki din eh, no? Nagbabayad. Oh, ang laki ng mga tax na binabayaran ng mga vlogger. I mean hindi kasing laki ng mga professional, pero malaki pa rin 'yun kung tutuusin, di ba? Eh wala namang ginawa ang gobyerno. I mean wala naman silang expenses, di ba, sa mga trabaho ng ng mga vlogger, pero all expense namin lahat 'yan eh, pero binabawasan kami ng tax, pero okay lang kasi ito rin naman na makikita ho natin na view, di ba? So this is where your taxes go. So sulit pa rin naman.